Isang kayaya, magandang umaga po sa inyong mga kapatid. Good morning! Good morning! Manahinaan ako Yan. Kukunti na lang tayo medyo mahina pa tayo. Pwede pong isang bagsak ulit. Magandang umaga po! Good morning! Hindi tayo lalo mukhang nawala sa asin po. Yan. Isa pa po. Yan. Gawing kaliwa. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Kanan. Magandang umaga po. Magandang morning! Good morning lahat. Good morning! Okay, thank you po. Pasensya na po kayo talagang yung sa hindi pa masyado akong kilala. Ibig po yan, bagamat maaaring kilala niyo ko, medyo hindi pa masyadong kilala. Ibig po yan. Talagang medyo tayo dapat masigla. Pagdating sa ating Panginoon ay dapat po lagi tayo masaya o masigla. Kasi po yan, yung ating mga problema nasa bahay, iwanan po natin muna yan. Dahil ang problema sa totoo po yan, kaakibat ng ating buhay po yan. At ang lahat ng problema, ibig sabihin po yan, ay meron din pong solusyon yan. Hindi po pwedeng walang solusyon. So mga kapatid, mga kaibigan, sa umagang ito, ang ating pong may paglilingkod sa inyo, ay ating pong masusumpungan sa aklat ng Mateo. Mateo, kabanatang 7, talatang 1, patuloy po hanggang 2. Kung mayroon pong tamang banal na kasulatan, ay pakisundan po ninyo ako mga kapatid, at atin pong itong sisipiin, batay po dito sa ating tamang banal na kasulatan na pagkakasalin sa ating pong wika. Ganito po ang sinasabi sa kabanatang 7, talatang 1, patuloy hanggang 2. Hindi pala, akala ko na tayo. Ganito po mga kapatid, ang sabi nito, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na inyong inihatol ay hatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. So, purihin po natin ang Panginoon sa araw na ito na ating pong nasipit ang isa sa kanyang mga sulat. Mga kapatid, mga kaibigan, batay po rito sa ating teksto, sabi nga, huwag kayong humatol. Katutubo po yan kadalasan ang mga tao talagay ugali ng mapanghatol. Ito po yan, Yan. Batay doon sa kanila pong nakikita. Yan, po. At batay doon sa kanilang nadidinig. Ano po yan, So, dapat po, maging maingat po tayo sa ating paghatol. Bakit? Ang sabi kasi, kung tayo raw ihahatol, kung anong ating inihatol doon sa ating kapwa, ay siya rin daw ang ibabalik sa ating hatol. Kung ano sukat ang ating batayan doon sa paghatol, siya rin sukat ng ating pong tatanggapin, ibabalik sa atin. Kaya, maingat po. Maging ang yung lingkod po, sapagkat sa barangay yan, tayo po barangay opisyal. At may mga masisilang mga kaso tayo pong tinatanganan, paminsan-minsan. At experience po namin itong mga nakaraang buwan lamang, na first time lang sa aming buhay din, Bagamat sa katulad ko, doon sa mga kasama ko, lalo na kay Brother Pal, na ating pong kapatid, na siya rin pong katantim ko, doon sa isa sa mga kaso. Kami po ay nasa lupon, mga lupong taga-pamayapa po kami. So, ang timano, binibigyan ko kagad ng paliwanag, batay doon sa ating batas pang barangay, kasi ang nasa sangkot, ay kapwa po mananampalataya, isang iglesia. Yan, magkabilang side, Pareho silang magkakapatid, ibig po yan, sa isang congregation sila, subalit itong bandang huli, hindi na nagkaintindihan, nagdidimandahan na, nagreklamo. So, batay doon sa ating kipilo, sabi nga ganon, talang po yan ni Atty. Valdivino, mga kaso natin yan, Yan, pinapaliwanag ko lang sapagkat binabasa ko sa kanila isa-isa, yung mga dapat naming saklaw na batas o kaso. Yun, Yan. Bagamat kami nag-servisyo sa barangay at kami humaharap sa mga ganong
kaso, pero may hangganan po. Yan, isip po yan. Hindi lahat ng kaso na pwedeng ipasok sa amin ay okay lang. Ganun po yan, ano? Hindi po. Sapagkat meron lang po dapat kaming haharaping mga kaso kung alin doon. So, ang sabi ko lang, pahapyaw ko lang yan, binasa ko sa English, binasa ko sa Tagalog, sapagkat yung aking tangang aklat, na sabi nga yung Kipilo, sabi nga noon, Batas Pambarangay, ay may English Tagalog po. Ibig ko yan, binasa ko sa Tagalog, at inisesa ko kung ano yung mga dapat namin saklaw. At katulad din po mga korporasyon, mga kumpanya, ay hindi na po saklaw ng amin pong tungkulin. Yan, ano? Kasama na po yun yung panampalataya, sapagkat tao sa tao lamang po ang amin pong hinaharap. Yan, ano po? At ang may mga kaso na ibig po yan na ang multa, 5,000 pagka lumagpas ay hindi na po. Isip ko, yung may mga ano naman exemption na, no? So, pinapaliwanag naman doon, batay doon sa batas. So, ang sabi ko, dapat hindi na tinanggap ito. Hindi na dapat tinanggap at lalo nang hindi dapat ipinurward sa aming pangkat. Isip ko yan. So, hindi ko naman sinasabi na sinisisi ko yung aming punong barangay. Yan, isip ko yan. Sapagkat unang-una, siya yung punong barangay dapat, alam niya yan. Dapat nag-sorry at nag-seminar regarding dyan sa mga kaso. Sapagkat masilang. Isip ko yan. Sapagkat kung ano raw yung sabi nga, hatol ang ating hatol, siya rin yung hatol. Kaya ganyan po kasilan yung tungkulin namin. Sapagkat maaari kaming buweltahan ng kaso kung kami po'y magkamali doon sa amin pong gagawing paghahatol. So ganyan po, batay dito sa ating teksto, yan, huwag raw tayong humatol, sabi nga nun, kaya maging maingat tayo sa ating mga nakikita, talagang suriin natin sa ating natidinig. Yan, ano? Suriin din natin. Katulad sa isang experience ko yan, nakasabay ko noong mga time na previous na ating naging problema. Mga nakasabay ko roon. Ang sabi ganon, napagbintangan yung tao, sabi ganon, murder, sapagkat sabi niya, nadinig daw niya may pumutok. Yan, may pumutok. At ang nakita lang niyang taong nandoon, nung time na yun, na nakita niya, si Pedro. Yan, ano? Yan. Nakita mo ba ikaw nung binaril? Hindi. Nakita mo ikaw yung klase ng baril? Hindi. Example po yan. Basta't putok ng baril. Paano mo nasisure na putok ng baril? Yan. Ay, alam ko ikaw yung putok ng baril eh. Yan. Example ganon. So yung abogado, pinatalikod na yung witness. Tumalikod ka muna sandali. Pagkatapos, bumilipit ng isang matigas na, yung dyaryo, no? Yung dyaryo. Yan, ano? Pinilipit niya medyo tumigas. Hinampas bigla nga ron sa ibabaw ng lamisa. Di parang ang tunog parang yung sound, di kubukasan yan. Parang putok. Parang ba katulad yung dahon ng saging. Ilantikin mo ng patpat ng maliit. Ibig po yan. Parang putok ng baril. Ganun po yan, yung sound niya, no? Yung tunog. Yan. So sa madaling salita, ano nadinig mo? Putok ika. Yan. Anong klaseng putok? Sabi niya, baril. O, kita mo na. So, ibig sabihin, dahil bumatay siya doon sa kanya nga nadinig, kaya sabi niya, putok ng baril. Yan, sa totoo niya, pinilipit na dyaryo lang ang inihampas doon sa ibabaw ng lamisa. Kaya maging maingat naman tayo, mga kapatid, doon sa ating mga nakikita, na antimano, naghuhusga tayo, doon batay sa ating nakikita. Yan, ano? Yan, hindi mo alam kung anong puno-dulo, nakita mo lang. Akala mo yun na. Yan, kasi maling akala. Yung pandinig mo, akala mo yun, nadinig mo yun. Ano yung sabi yan? Yung pala, partial lang yung ating nadinig. Yan. Kaya maliwanag po, ha? Yan. Paghatol, sabi nga, no? Tandaan po natin, dalawang uring maaring tinatawag nating paghatol. Ang sabi nga ganun iba, naku, sabi niya, hahatulan na si Pedro. Sabi ganon. Isip agad nila, unatin pag sinabing hahatulan, automatic yan, kulong, sentensyado. Hindi po mga kapatid. Yan. Pag sinabi po natin hahukuman o hahatulan, dadalawa lang po ang ibig sabihin yan. Ano yan? Una, kung ikaw may sapat na katibayan na talagang ikaw ay nagkasala, may pananagutan ka, yan, dapat kang hatulan. So, hatulan.
Na alin? Na dapat mahatulang ikaw po'y mabilanggo kung mabilanggo. O masilya elektrika kung silya elektrika. O life sentence kung life sentence. Sabi nga nun, yan din po yan. So, hatol po yun. At yung ikalawa, hahatulan kang ikaw mapawalang sala sapagkat walang sapat na katibayan. Lack of merit. Yung kung ano, inso. Yan ano. Lack of evidence. Mga mga ebidensya. Yan ano. So, ibig sabihin na pawalang sala ka. Katulad ko po ang iyong lingkod. Experience po natin yan. Bumunong tayo ng 6 na taon, pero napatunayan po natin na wala tayong kasalanan. Kaya po tayo acquitted. Sabi nga no? Napawalang sala. Ibig po yan. Subalit, yung hirap ay nadaanan po natin. Yan po napakabigat mga kapatid. Doon sa side noong mga hinuhusgahan. Ano po yan? Napagbintangan. Bakit po? Sapagkat sa kabila ng napagbintangan ay ang tingin kaagad noong mga nasa malayang lipunan kung sila po ay nasa loob ng bilibid pansamantala. Detention, isin po yan, ano? Detention prisoner sila. Yan. Sila ay mamamatay tao na kung mamamatay tao o isang kriminal. Yan. Yun ang kagad ang paghatol natin, ano? Lalo kung nakasuot siya ng uniform na kulay orange, tapos may P, yan ano. Pero kung halimbawa, ang detention naman, DP, yan ano. Detention, prisoner, ang ibig po yan. So yung mga dibdib nila, likuran po yan, may mga DP po yan. Ang ibig yan, detainee sila, yan ano. Yan. Subalit kung halimbawa nahatulan, malalaman mo po, may malaking P yan sa likod, at saka sa harapan, may mga P, ibig sabihin. Prisoner, ibig sabihin po yan. Ang ibig sabihin po yan, nagdurusa na sila sa hinatol na sa kanila, nahatulan na sila po'y magdusa. Yan. Ongoing, pag sinabing DP, ongoing yung kanilang mga kaso. Yun. Ang mabigat dito mga kapatid, yan nga po, yung sa napagbintangan. Yan ano? Hindi naman lahat ng napagbintangan o lahat ng nakakulong at nahatulan ay may kasalanan. Marami pong talagang walang kasalanan ay nahatulan. Ibig sabihin, nahatulan na mabilanggo. Yan. Sa ano pong kadahilanan? Marami pong dahilan. Unang-una, kulang sa pinansyal. Yan. Ang abogado po, na kanila pong pagpumanhin kay Brother Jose, sapagkat siya ay isang lawyer, yan po. Kung hindi man siya ganoon at yung iba ay talagang maraming ganyan, ang hanap buhay o buhay nila, professional, no? Hindi ginagampanan yung totoo nilang profesyon. Bakit? Naipagtanggol ang kanilang mga kliyente. Ibig po yan, ano? Yan. Sa halip, yan, parang idinidiin nila pababa. Bakit po? Eh, may komisyon eh. Yan. May komisyon. Ibig po, bawat isang akusado na papaamin nila, ako na ikabahala, i-commute natin ito, ipababain natin mula doon sa murder, ay ano natin ng homicide, ibaba natin ng homicide. Yan ano? So, ibig sabihin yan, ganun ang ano yan. O, tapos sabi niya, yung qualified tip, sabi nga, yan natin ng simple tip, parang gano'n yan, no? Maraming mga pautot sila, no? Yan, maraming mga anggulo. So, ibig sabihin yan, para gumani kayong hatol sa iyo. Yan. Aminin mo na. Yan. Aminin mo na. Yan. So, una-una, mabawasan ng trabaho. Ikalawa, may komisyon sila. Yun, isip yan. Bawat matatapos na problema. So, kahit na walang kasalanan, hindi niya alam, isip ko yan, yung mga pangyayari, umamin na lang yung tao. Yan. Unang-una, hindi makaunawa ng salitang English dahil hindi nakapag-aral. Hindi nakaunawa ng salitang Tagalog sapagkat siya po'y Bisaya. Yan. O kung ano pang lingwaheng pinanggalingan niya. Mahirap pa po siya umintindi. Kaya amin na siya ng amin. Isip po yan, ano? Ibig sabihin po yan, kaya nakakatulan sila. Ay sa totoong may kakasalanan, nasa labas po nakakanaya. Yung totoong gumawa. At sila lang po ang naituro. Kaya masakit sa kabilang banda, yung mga napagbintangan, nahatulan, isip po yan, sapagkat ang tinginan ng mga nasa malayang lipunan ay masamang tao na. Yan ano? Masamang tao na. Yan, katulad yan inyong lingkod. Sapagkat tayo po may experience
6 na taon tayo, kaya tuloy yung iba, maliban lang doon sa mga cross, ibig sabihin sa akin, sapagkat alam nila ang pangyayari. Pero yung mga iba, kahit anong paliwanag mo ron, hindi mo makukumbinsi na talagang ano yan, talagang ikaw ang gumawa. Sabi nga nun. At ibig sabihin yan, magaling lang ang abogado mo, ibig sabihin mo yan. Kaya ikaw ay napawalang sala. Ganun po yan. So, napakahirap po mga kapatid. Ang ikaw po medyo maakusahan, sabi nga nun, mapagbintangan. Yan. Marami po yan. Kaya, dito po, sabi nga, maging maingat dapat tayo. At lalo na po sa ating panahon ngayon. Ang isang tao ngayon na ikaw po ay napagbintangan o maakusahan nila, i-charge ka, halimbawa, kasi tulad sa aming hanap buhay, yan ano po, security agency, ano po, yan. Ilan na ang mga tao kong nakakasuhan, pinagbibintangan na sabi ng gano'n, nanutok raw ng baril. Pero titinan ko man doon sa monitoring, CCTV camera, wala pong naganap na gano'n. Sapagkat sabi nga nakaproper naman yung kanyang baril, na siyempre shotgun po yan, siyempre po laging alerto yan, lagi naka-position talaga. Yan, isip po yan. So, wala pong panunutok. Yan, ay crit po ang kaso niya. So, kung siya po sampahan ng kaso at ma-inquest, sabi nga nun, magpipiyansa po siya 12,000 para pansamantalang kalayaan. Pagkatapos po, ipaprocess po ang kanyang kaso, matagal pong proseso. Pabalik-balik po yan, natural po. Ay bilang ikaw ang dinidemanda, natural po, harap ka ng harap doon. Ibig po yan. Sapagkat upang may pagtanggol mo ang iyong karapatan. Na-experience ko pa lang po dyan sa Talipapa Police Station. Yan. Halos kailan lang, itong taong ito lang. Ibig po yan. Kapatid na niya, pulis din ng Valenzuela, Sargento. Wala pong nagawa. Yan. Hindi po niya nagamit yung kanya pong otoridad. Ibig po yan, para yung kapatid niya ay mapawalang sala o mailabas niya roon sa pansamantala. Ibig sabihin, hindi pa naman siya kinukulong. Yan, nandoon. So, nandoon din yung kumpanyang malibang kung hindi ako dumating, ibig po yan. At kinausap po yung complainant sapagkat medyo matindi rin pala. General po sa Krami ang kanyang asawa. Ay dito po yung police nito ay Kernel, kumpare. May communication. Pare, sabi niya, yung misis ko, baka margabyado dyan, ha? Yan. Ibig sabihin, may timbre na. Kaya napakahirap. Kaya ako po yung nagipag-usap doon sa complainant. Kaya sabi ko, Madam, ako na po kako ang humihingi ng pumanin sa lahat kako ng pagkukulang ng tao ko. Sabi nga noon. Yan ay sinasabi niya yung supervisor daw ng ganitong kumpanya na pinaglilingkuran din namin. Yan. Ay hindi ko po pinakikialaman yung kanilang tao ng kumpanya. Ang pinakikialam ko po rito, Madam, ay yung aking tao po. Yan sabi ko, ito po, tayo ang nag-uusap, yung tao ko. Yan, sabi nga nun, nanutok ay nandun ay pagpaparagin natin nanutok at hiningi ko na ako pamanin. Sabi ko, kung kinakailangan lumuhod ako sa harapan mo sa oras na ito, luluhod ako, mapawalang sana muna yung aking tao. Yan, hindi nga ro, bakit ako luluhod daw? Hindi naman ako may kasalanan, yung tao ko. Sabi nga nun. So sa mga na nagkipag-usap ako ng maayos, pupunta ako sa chief investigator, itinuturo naman ng chief investigator, arigyuhin mo yung complainant. Yan. Kami, okay lang, sabi nga nun. Madali kami. Basta taligluhin mo muna yung complainant. So lahat ng ngayon, sabi nga nun, alam din niya, nakakaintindi at maaaring professional na, maaaring nangyari na sa ibang na, ibig sabihin ko yan. Sabi nga nun, total, sabi niya, 12,000 naman ika ang piyansa. Ibigay mo na lang sa akin yung pampiyansa mo sa tao mo. Hindi mabigat, sabi ko. Binabarat ko rin, kunyari, naman, di na ako kakagad-kagad ako. Baka madam, kagawa pag-usapan sa 4,000 na lang. Yan. Ay hindi raw talaga. Hanggang sa medyo tumataas na kami ng tumataas, kumaabot na sa ukso. Yan. Ay hindi talaga. Yan. Pagka ganyan ikaw mo, sabi yung ganon, itutuloy ko na lang. Ay siyempre po, medyo ko, dahil yung kapatid na pulis na Sargento, nagmamakaawa rin sa akin. Kasi sabi niya, gawa mong paraan na hindi makulong yung kapatid ko. Yan. Gawa mo ng paraan. Sabi nga noon sa'yo. Ginawa natin ang paraan. Pumayag na ako sa 10,000. Yan. Ibig sabihin ko yan. Ginagawa ko na ako para mga notaryo.
habit of resistance para hindi na kami mabultahan ulit. So, ibig sabihin, tinrabaho natin yan. So, ganyan po yan, mga kapatid, ano? Maakusahan ka lang kahit hindi totoo, dahil ano yan, ipaprocess pa kasi yan, matagal, maabala sa gabal. Ibig po yan. So, kaya, dito po, may dalawa pong klase kasing tagahatol. Tandaan po natin mga kapatid, dito sa mga problema. Una, yung paghatol ng tao. Yan. Na karamihan kadalasan, maraming mali. Kita nyo na ha. Sikat na bansa, ibig sabihin po yan ha. Yan. Bigyan po kayong halimbawa, sports na lang. Yun nangyari nga kaganapan kay Manny Pacquiao versus Bradley. Yan, ano? Yan. Halos lahat na protesta di po ba? At kahit ano mo mong tingnan ay talagang panalo si Pacquiao. Pero kita nyo na, ano nangyari? Baliktad. Ganun po yan. Talo si Pacquiao. Ganun po yan. Bagamat yung mga pinadapo niya suntok ay katakot-takot doon sa katawan at mukha ng kanyang kalaban, not counted. Ganun po yan. Baliktad. So, ibig sabihin pa yan, para bang, ano tawag ko sa politika natin? Dagdag bawas. Yan, ano? Dagdag bawas. Parang ganun po yan. Ito. So, tao kasi ibig po yan. So, ang paghatol nila, mali. Ibig po yan. Mali. Yan. Kasi, iba yung kanila po ang gulo ng kanila pamantayan. Yan. So, at marami pa po mga kaganapang ganyan. Basta tao po ang humatol, ay kadalasan po, mali talaga. Ibig po yan. Ang ikalawa, na tagahatol, tandaan po natin mga kapatid, ang Panginoon Diyos. Yan po. Tandaan po natin na ang Panginoon Diyos ay sabi nga, at hatol sabi nga, batay nun sa sinasabi ko kanina, sa Romans chapter 14 verse 10 down to 13, sabi nga no, nandun po yung tungkol sa sinasabi ko kanina, paghatol ng isang tao. Yan ano po, yan. O mga tao, ang humatol, kadalas ay mali. Isin ko yan, ano? Yan. Kasi, kung minsan, ang tao kasi, bagaman totoo ang ating sinasabi, totoo yan, ano? Sa husgado, ayan, may lawyer tayo sa ating harapan, ano? Sa husgado, pag nagsabi ka ng puro totoo, doon, 100% sinabi mo puro totoo. Yan, ano? Malabang kalabuso ang aputin nyo. Mukhang magugulat yata kayo. Baka ano yan, ano? Yan. Baka, ba't pinayata? Mali. Totoo na nga sasabihin mo bakit? Matatalo ka pa? Yan. Kasi, totoo lahat Yan, ano? Malamang po na makukulong ka talaga. Yan. Pero, ang mananalo sa husgado, yan, ano? Kasinungalingan na malapit sa katotohanan. Kapanipaniwala. Mananalo ka. Yan. Para bang ibig sabihin nyo, yung buhangin doon sa dalampasigan, kung kaya mong lubirin mo. Pagdating sa husgado, mananalo ka. Ibig yan. Pero, kung puro totoo sasabihin mo, ay sigurado ka na po. Yan. 100% naman. Kalabuso ka. Bakit? Kasi isasalay mo, isasalay yung totoo. Yan. Ganito po, nandoon po ako, ganito. Ay, tapos na. Yan. Ay, ngayon, yung kasinungalingan na sabihin, wala po ako doon. Malayo ko sa pinangyarihan, pero sa ito nandun ka. Yung kasinungalingan na nanalo. Isip ko yan, ano? At mga pinagtagdi-tagding ebidensya na kapanipaniwala, bagamat fabricated ang iba, ay maaring mananalo ka. Yan. Pero bawat totoo, wala ka namang katibayan, totoo yung mga sinasabi mo, ay hindi paniwalaan. Yan. Kasi wala kang katibayan. So, ang masapat na katibayan ngayon ay ebidensya mo. Siyempre po, kasulatan. Isip ko yan, ano? Mga dokumento ang kinakailangan. Kita mo na, kahit ano pang salaysay na sabihin nga maglalabasan mga witness ko ano yan, pagdududahan yan. Sabi nga nung mag-witness yan, dating sanggano yan, o witness yung ganun, naungkat na yung mga nakaraang buhay mo. Yan, isip-isip ko yan. Para isip ko yan, may bagsak ka lang at hindi ka mananalo sa iyo kung pinaglalabang prinsipyo o kaso. Ganun po yan. So, pero sa Panginoon Diyos, ang hukom na tagahatol,
ibig po yan, hindi ka makakaligtas mga kapatid. Ano mo sasabihin mo paglulubid ng buhangin? Sabi yung ganun, sa Panginoon, hindi po pwede. Bakit? Yung buhangin mismo'y bilang na niya kung ilang butil po yan sa dalawakigan. Hindi mo alam. Kaya sabi yung ganun, ang buhok raw natin, ay hindi natin ito alam kung ilan ang bilang. Pero ang Panginoon ay alam niya ito. Sibigin po yan. So, ang hatol ng Diyos ay sabi nga, ay talagang walang kaduda-duda. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 5. Excuse me. Verse 5. Basahin ko na ito mga kapatid, ang sinasabi. Para hindi po natin malinlang, sabi yung gano'n, no? Kamuta ko yung una na tala. Verse 5 yan. Na-miss ko mga kapatid yung aking teksto. Pero maliwanag ko, sabi nga no? At kung ano pang medyo hindi karapat-dapat na mga bero, ano po. Pero sa ngayon, sabi nga gano'n mga kapatid, sabi niya, huwag na tayong magbiro na gano'n. Lalo na kung nakakasira sa pamilya o sa ating pong kapatid. Isip po yan, ano? At maging dahilan na isang kapatid po natin ay mawala sa ating pong grupo. So, o sa Panginoon. So, yan po mga kapatid, sabi nga, huwag na sabi nga, tayo sabi nga no, maghatulan sa isa't isa. Yan. Ay kasi si Brother Alice ganito nakita ko ron sa ganyan Yan. Tapos yung isa naman, si Brother Johnny, nakita ko rin doon may kasama Yan, ganun, no? Lalo sa amin, nung time kami nasa transportation, nung konduktor pa tayo, no? Yan. Kung hindi ka sanay, ay talagang magsisilos yung asawa. Tusin mo. Kasama yung mga asawa, no? Yan. O, pare, sino yung kasama mo? Sabi gano'n. Sabi, misis ko. Misis mo? Bakit yung isang araw, iba yata nakita ko. Mahaba po. Kita nyo na, kunyari, binubulong pa yun. Mahaba po. Pero talaga ang purpose noon, para madinig lang doon talaga ng asawa. Para ibig magkagalit yung mag-asawa kung hindi sanay sa biro ang gano'n. Kung maganda yung misis, yan ano? Meron sa amin noon sa security agency. Yan ano? Yung pala, kabisado na nila, yung asawa pala, saksakan ng silusa. Yan. Ito na, dumating sila, umpukan sila din. Siyempre, sahod Yan. Kaya sabi niya, Bart, sabi nga no, mukhang iba yung kasama mo. Sabi nga no, biro yun biro yan. Yan. Hindi, ko naman ikaw kung kasama iba, yan lang Sabi niya, hindi, sabi niya, isang araw nakita kita, iba kasama mo May buhok. Yan. Nadinig nung asawa, alam mo nangyari? Pagdating sa bahay, rambulan sila nagliparan daw yung flying saucer. Yan, ang dami na silang mga gamit. Yan, sa hindi magandang biro lang. Kita nyo na, Yan. So, may angkop tayong dapat ibiro. Yung po yan, na hindi karapat-dapat. Yan, mga biro. Ano pa? Sa cellphone. Yan. Anak ko po, dyan ako nagkakaproblema dyan. Cellphone na yan, bakit po? Kasi, sa totoo yan, hindi natin alam kung sino magano yan nagbibiro dyan. Yan, Maaring, yan, pero yan yung mga biro nila o pamamaraan. Yan. Pero, paano yung, halimbawa, yung ating business kung sakasakali? Yan ang ibig yan. Lalo na po sa side ko, Dahil, ang uri ng ating trabaho, security agency. Yan, tayo ay operation manager. Yung kinalatan natin kung karami-rami ng calling card, marami na pong nakasagap dyan kung sino-sino na. Yan, nagtitix na. Kumbaga sa ano yun, kung sino-sino yan. Patay na tayo dyan. Kumbaga sa ano yan. Sa uri ng ating mga trabaho, ibig po yan, inaangkop din natin yan. Sa uri ng trabaho, katulad po ibig po yan, hindi po tayo obrang tamimi dyan. Kasi kasama yung marketing dyan. Bulak doon sa mga client para makumbinsi mo ngayon na kumuha ng card. Sa kabila ng totoo ayaw kumuha ng gwardiya, nagtitipid. Pero makukumbinsi mo na kumuha ng gwardiya dahil sa galing nung iyo pong abuka. Parang po yan. Marketing, isa po yan. So,
Ganun po yan. So, kinakailangan po yan sa uri ng trabaho natin ito. Dahil kung hindi ka friendly, hindi ka ganun ang approach mo, yan, ay walang asinso ang ating buhay. Hindi po yan. So, ganyan po yan mga kapatid. So, huwag na tayong maghatulan sa isa't isa. Sabi nga no? Yan. Sabi nga nakita mo, kiso gano'n, hinatulan mo na. Yan. Si brother Brian, nakita ko roon sa kabila, may umpukan sila. Parang gano'n yan, Yan. Nagtutuning ika. Yan. Ay, sa totoo po yan, maaaring doon nakiumpok. Pero maaaring hindi siya kasama doon sa tumutuma. Yan, Ay ako, nung araw, nung eleksyon, ganyan na-isyuan ako ng ganyan. Sabi sa misis ko, Mrs., sabi niya, yung misis mo pala hindi ko sukat akalain. Alam kasi pala ikaw uminom yan. Sabi yung gano'n. Tusin mo yung gin isang baso puno-puno Isang tunggaan ng niya, isang babaan lang Sabi nga nun. Sa totoo yan, ako nga po'y nakipagtumaan sa kanila. Anong tumutuma? Ganito po yan. Gin yung kanila, 7-up yung sa akin. Kailan, yung gin at saka yung 7-up at i-compare mo, parihas. Colorless, di ba? Yan. Ngayon, dahil nandun nakatayo yung buti ng service, ng gin, yan, at nandun din ako nag-umpok dahil politika, yan, at pag hindi ka makipag-umpok ng kampanya ka yan, siyempre, paano kayo buboto kung hindi ka lalapit doon? Kaya, yung mga taong umpukan, yun ang nilalapitan mo. Makiright yun ka, pero hindi doon sa gawa nila. Okay. Kung pwede ako, kaya sabi ko, paliguan na ninyo ko ng anak, okay lang, walang problema. Ni anumang masakit na salita, hindi kayo makakatanggap sa akin. Huwag na ninyo ko pilitin. Yan. Pwede ako dyan, bigyan ako soft drinks, lalabanan ko kayo. Ay, lalaban talaga ako inuman. So, ibig sabihin ko yan, nakita kayo doon, nakita ako, nagsumbong sa misis ko. Yan. Siyempre, kabisado naman ang misis ko, natatawa. Yan. Kasi alam naman talaga, hindi ako umiinom. Noong araw, yan, noon, yan, noon yun, ay sanay tayo dyan. Pero graduate na tayo Pagka-graduate ka na ba, ibig sabihin, babalikan mo pa ba yung pinanggalingan mo? Hindi. Halimbawa, Brother Alex, graduate ka ng CPA. Mag-aaral ka pa ba ng CPA? Hindi na, di ba? Kasi graduate ka na Yan. So, ibig sabihin yan, hindi ka na po pwedeng bumalik doon. So, graduate na tayo, hindi na natin binalikan. So, ibig sabihin yan, iba na po, ibig sabihin yan. So, nagbago na, ay dahil yung 7-up at saka yung gin ay magsingkulay, akala na po nila ay nakipagtunggaan na po roon. So, ibig sabihin yan, dahil bumatay sila, batay doon sa kanilang paningin. Yan. Tandaan po ninyo, maingat tayo Batay doon sa ating mga tinitingnan, akala natin yun na. Yung ating natinig, akala natin yun na. Ay, ibig sabihin po yan, ay maaring mali. Ganun po yan. Kaya, bago yan, magtanong tayo at kausapin yung kapatid. Yan, halimbawa, gaano ba katotoo, Brother Alex, na ganito nga? Yan, man to man. Yan, para makuha mo yung buong detalye. Hindi ko nakakausapin siya. Excuse me. Antimano, ayoko lang kay Brother Alex. Kasi nakita ko, ganun ganito. Yan. At bukod sa roon, mga kapatid, kung sakali man na natisod yung kapatid, kung natisod ang isang kapatid ba dapat mo po sipahin? Natisod Yan. O, pagtawanan natin, ay, mabuti nga sa'yo. Yan. At nadapa, sabi nga gano'n, yung kapatid natin ay natalisod na nadapa, ay pinitawanan po natin, natuntua po tayo, nagluluntag tayo sa saya, ay sabihin, nadapa si Brother Alex, sabi nga gano'n, si Brother Jose, pakaang-kaang kasi, kaya, ayun, nadapa. Yan, sabi nga gano'n, saya, na mabuti nga sa'yo, parang gano'n, ay hindi ho gano'n, mga kapatid. Ibig po yan, dahil nadapa, sabi nga na dapat natin inalalayan ito. Yan. Dahil natalisod, ibig po yan, dapat po natin nandoon tayo ang buong support natin para alalayan natin siya. Hindi yung para ba itinatakwil natin. Hindi ka karapat dapat dito. Yan, parang gano'n yan. Ay, nitsipwera mo na para bang kinahihiya mo na siyang kapatid. Parang gano'n yan. Dapat mga kapatid, huwag gano'n ang ating pag-ugali. Yan, isipan, dapat po natin tulungan
yung kapatid na ito na nanghihina. So, sa ating pagtatapos mga kapatid, tandaan po natin, no? Sa paghatol, maging maingat, sabi nga no? Sapagkat sabi nga ron sa ating teksto, sa 7:1 and 2 ng aklat ng Mateo, huwag raw tayong humatol sapagkat kung anong hatol ang ihatol natin, sabi nga, siya rin daw ibabalik sa ating hatol. Kung anong sukat o pamantayan natin, sabi nga no, na ibigay natin doon sa hinatulan natin, ay siya rin daw sukat na igagawin sa atin. So, ibig po yan, huwag tayong ganon mga kapatid, sabi nga no. At tandaan po natin, na dalawang klaseng tagahatol dito sa daigdig nito o sa ating buhay, sabi nga no. Una, yung taong manghahatol. Yun, ano? Ito'y kadalasan maraming mali. Isip ko yan, ano? Pero, yung ikalawa na mga tagahatol ay ang Panginoon. Perfecto ito, o perfecto. Wala pong sablay ito. Yan, isip ko yan. Hindi ito nakukuha sa lagay. Hindi ito nakukuha sa palakasan. Or ano pang kinakailangan na sabing gano'n, hindi po ito makukuha. O yung tinatawag natin malapit ako sa ganito, malakas ako. Para bang katulad ng ating mga kaibigan sa ibang pananampalataya na nanggaling tayo doon. Yan. Bakit sila lumalapit doon sa iba? Na hindi pa dumirita sa ating Panginoon at sa Panginoon Diyos. Bakit sa iba? Isa po, lumalapit sila doon kay, sabi nga, San Labrador. Sabi nga no, Labrador. Kay Maria, sabi nga no, Maria ina ni Christ, ano po, lumalapit sila doon. Kay San Pedro, sabi nga no, revolto ni San Pedro, lalapit sila doon. Doon sila nanalangin. Doon kay San Juan, sabi nga no, doon sila lumalapit. Yan. Bakit? Sabi nga no, at doon sa kay Maria, no? Bakit? Kasi sabi nga nun, si Maria at saka si Christ, mag-iina. Natural, kung lalapit ka sa ina, sabi nung nanay raw ni Maria, si Christ, na para patawarin ka na rin, makapasok ka sa langit. See? Yan. Yun ho ang mentalidad natin, karamihan. Ano po? Lalo na sa ating mga kaibigan o kamag-anak natin. Ano po? Lumalapit doon kung kani-kaninong mga reporto. Yan ano? Na kung alam lang po nila na yung ating nilalapitan o nilalapitan nila, nangangailangan din pala yun ng pagliligtas. Yan, isip mo yan, ano? Katulad din natin, sila, isip mo yan, ano? Na kinakailangan, hindi na tayo dadaan doon. Kundi, sa Panginoon Diyos dapat tayo lumapit at sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Isip mo yan. Kaya nga siya ang daan at ang katotohanan. Sabi nga, hindi makaparoon sa Ama kung hindi ka dadaan sa Kanya. So, kay Christ dapat, wala na iba. Wala na yung dapat dinadaanan. Ay kinukumpara nila sa ating daigdig ito. Hindi po ganon. Na porque halimbawa, si Vice Mayor ay malapit kay Mayor. So, lalapit ako kay Mayor, kay Vice Mayor, para ilapit ako kay Mayor. Parang ganon.
Sabi